What's up mga kasayma? Welcome back sa ating channel. Ngayong araw, maikukwento ko sa inyong isang istoryang siguradong magpapabilis ng tibok ng puso ninyo. Imagine, isang cold-hearted billionaire, isang forced marriage at isang napakatalinong bata na kayang pasukin ang sistem ng kahit sinong kalaban. Akala nyo ba simpleng drama lang to? Nagkakamali kayo. Dahil sa likod ng bawat kontrata at bawat mamahaling mansyon, may nakatagong sikreto na kaya magpabagsak sa isang buong imperyo. Sino nga ba ang magwawagi sa laro ng pag-ibig at paghihiganti? Si Althea ba na handang magsakripisyo? O ang dating nobya na handang pumatay para lang mabawi ang lahat? At ang pinaka-importante sa lahat, paano kung ang mismong anak na pilit mong itinago, ang siya palang magiging susi sa iyong kalayaan? So, sit back, relax, and let's dive into this intense story of power, secrets, and an unexpected love. Ito ang forced wife of a ruthless billionaire and the secret genius daughter. Ako po si Miss Sandra. Simulan na natin. Sa mundong puno ng kapangyarihan at pera, ang katotohanan ay isang delikadong laro. Si Althea Salvacion ay isang babaeng nabubuhay sa anino ng pagkakautang at kahihiyan. Para mailigtas ang kanyang pamilya mula sa tiyak na pagkakalugi at pagkakakulong, napilitan siyang pumasok sa isang kasunduan na hindi niya kailanman inasahan, ang maging asawa ng tinaguriang The Cold-Blooded Emperor ng industriya ng negosyo, si Damian Montenegro. Si Damian ay hindi lamang basta bilyonaryo. Siya ay isang lalaking ang puso ay gawa sa yelo, walang awa, mapang-api, at naniniwalang ang lahat ng bagay kasama ng pag-ibig ay may katumbas na presyo. Para sa kanya, si Althea ay isa lamang aksesorya sa kanyang mansyon at isang instrumento para linisin ang pangalan ng kanyang kumpanya. Ngunit ang di alam ni Damian, may tinatago si Althea na isang malaking lihim na kayang yumanig sa buong imperyo ng mga Montenegro. Si Sophie, ang kanyang 5 taong gulang na anak ay hindi ordinaryong bata. Sa likod ng mga inosenteng mata nito ay isang genius na may IQ na higit pa sa karaniwang adult. Isang bata, bunga na isang gabing pinilit na ibura ni Althea sa kanyang alaala. Sa pagpasok ni Althea sa mansyon, sasalubungin siya ng impyerno. Bumalik ang dating nobya ni Damian na si Victoria Villaferte, ang babaeng tinuturing na reyna ng mundo ni Damian. Gamit ang kanyang ganda at mapanirang ugali, gagawin ni Victoria ang lahat, mula sa pagtatangka sa buhay ni Althea hanggang sa paggamit ng madadilim na sekreto para wasakin ang pagsasama ng dalawa. Ngunit habang umiinit ang tensyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang maglalapit kay Damian at sa matalinong batang si Sophie. Sa bawat pagtatangkang manira ni Victoria, lalong nagiging klaro na ang tadhana ay may sariling plano. Kaya bang palambutin na isang inosenteng bata at ng isang nagmamahal na ina ang puso ng isang halimaw? O tuluyan na silang lalamunin ng mga lihim at ng galit ni Victoria? Sa gitna ng kasinungalingan, sino ang tunay na mananatiling matatag? Ang forced wife ba ay mananatiling bilanggo o siyang magiging huling reyna ng imperyo? Ang ulan sa labas ng mansyon ng mga Montenegro ay tila sumasalamin sa bagyong namumuo sa dibdib ni Althea Salvacion. Nakatayo siya sa gitna ng malawak at marangyang sala. Ang kanyang suot na simpleng puting bestida ay tila isang mantsa sa gitna ng mamahaling interior na puro itim, abo at ginto. Ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol na sahig ay tila isang martilyong tumutunog sa kanyang konsensya. Sa harap niya nakataligod ang lalaking nagmamay-ari ng bawat hibla ng kanyang hinaharap. Si Damian Montenegro, ang bilyonaryong kilala bilang The Cold-Blooded Emperor. Hindi siya humaharap, ngunit ang presensya nito ay sapat na para magpadala ng panginginig sa buong katawan ni Althea. Ang kanyang mga kamay mahigpit na nakakuyom, nakabaon ng mga kuko sa kanyang palad para pigilan ang sariling tumakbo palayo. Papasok ka ba? O magtatagal ka pa dyan sa labas hanggang matapos ng gabi? Ang boses ni Damian ay malamig, matalim at walang emosyon. Isang boses na kayang magpabagsak ng stock market sa isang pitik lamang. Naparunok si Althea, huminga siya ng malalim at pumasok sa loob ng home office ni Damian. Ang silid puno ng amoy ng mamahaling tabako at lumang libro. Sa likod ng malaking mahogany desk, dahan-dahan na humarap ang lalaki.
Ang kanyang mga mata na kasing dilim ng gabi ay tumingin kay Althea na may halong pagkumuhi at paghamak. Nandito na ako. Mahinang tugon ni Althea, subalit hindi nagpadala sa takot. Tinignan niya ng diretso ang mga mata ni Damian. Sana tuparin mo ang usapan. Ang utang ng pamilya ko ay mabubura na. Putol ni Damian sa kanya. Tumayo siya. Ang kanyang matangkad at maskuladong pangangatawan ay nagbigay ng anino kay Althea. Lumapit siya rito, ang bawat hakbang ay may otoridad. Pero huwag kang magkakamaling umasa ng pagmamahal, Althea. Ito ay isang transaksyon. Pinagpalit kita sa pera. Ikaw ay aking asawa sa papel, ngunit sa katotohanan, ikaw ay isa lang palamuti sa mansyong to na dapat manatiling tahimik. Nasaktan si Althea sa mga salita, ngunit nanatiling matatag ang kanyang mukha. Hindi alam ni Damian na hindi ng perang nakataya dito. Sa isang maliit at tagong unit sa syudad, naghihintay ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Sophie. Ang batang yon ang dahilan ng lahat. Ang batang may IQ na kayang humanga sa kahit sinong propesor. Ang batang bunga ng gabing pilit na binabaon ni Althea sa limot. Kailangan niya ng perang to para sa mga espesyal na gamutan at kagamitan ni Sophie. Naiintindihan ko, Damian, sagot niya, ang boses pilit na pinatatatag. Isang transaksyon, walang higit pa roon. Biglang bumukas ang pinto. Isang babaeng nakasuot ng napakamahal na red silk gown ang pumasok ng walang katok. Ang kanyang boses ay parang musika na may lason. Damian, darling, bakit nanditong babaeng to? Si Victoria Villafuerte, ang dating nobya ni Damian na akala ng lahat matagal nang nasa ibang bansa para sa kanyang karera bilang isang sikat na modelo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Althea mula ulo hanggang paa. Tila sinusukat ang halaga ng babaeng nasa harapan niya. Victoria, walang emosyong tawag ni Damian. Darling, alam mo namang hindi kita pwedeng iwan ng matagal. Wika ni Victoria sabay lapit kay Damian at paghawak sa braso nito ng may pagmamay-ari. Tumingin siya kay Althea ng may pangungutya. At ikaw, kailan ka pa naging asawa? Sa tingin mo ba papayag akong maupo ka sa trono na para sa akin? Isang dukha na katulad mo? Di sumagot si Althea. Nakita niya ang pangisi ni Damian. Isang ngising walang halong saya kundi purong laro. Gusto siyang pahirapan ni Damian at ginagamit nito si Victoria bilang instrumento. Victoria, asawa ko siya. Malamig na sabi ni Damian sabay tingin kay Althea. At ikaw, Althea, siguraduhin mo na hindi ka magiging istorbo sa amin dahil sa sandaling magkamali ka, hindi lang utang ng pamilya mo ang babawiin ko, kundi lahat ng bagay na mahalaga sa'yo. Tumibok na mabilis ang puso ni Althea. Ang banta ni Damian tila tumama sa kanyang sekreto. Hindi niya pwedeng malaman ang tungkol kay Sophie. Susundin ko ang gusto mo, Damian, sagot ni Althea habang pinipigilan ang pagtulo ng luha. Pero tandaan mo, hindi ako ang klase ng babaeng susuko ng walang laban. Tumawa si Victoria, isang tawang puno ng pang-aasar. Wala kang laban, Althea. Ang mundong ito ay para lang sa mga taong may pangalan at ang pangalan mo ay mabubura sa kasaysayan kapag gusto ko. Lumabas si Victoria na may halong tagumpay. Naiwan si Althea sa harap ni Damian na tila isang bilanggo sa sarili nitong desisyon. Tumingin si Damian sa bintana, pinapanood ang patuloy na pagbuhos ng ulan. Matulog ka sa guest room sa 2 palapag. Huwag kang lalabas nang walang pahintulot ko. Pagtalikod ni Althea, naramdaman niya ang bigat ng gabi. Ito na ang simula ng kanyang impyerno. Ngunit habang papunta siya sa kanyang silid, pumasok sa isipan niya ang mukha ni Sophie. Para sa'yo, anak, kakayanin ko to? Di niya alam na ang bawat hakbang niya sa loob ng mansyong ito ay sinusubaybayan na ng mga mata na isang taong hindi niya inaasahan. Si Sophie na lihim na nakakabit sa security system ng mansyon gamit ang sarili nitong gawa na gadget, ang laro ay nagsimula na. At hindi alam ni Damian na ang batang tinuturing niyang estranghero ang magiging susi sa kanyang pagbagsak o pagbabago. Ang 3 palapag ng Montenegro Mansion ay tila isang malawak na desyerto ng mga antigong gamit at malamig na dekorasyon. Pagpasok ni Althea sa guest room, agad niyang sinara ang pinto at sumandal dito. Hiningal siya, hindi dahil sa pagod kundi dahil sa dami ng emosyon na pilit niyang kinikimkim.
Ang banta ni Damian ay parang punyal na nakatutok sa kanyang lalamunan at ang presensya ni Victoria nagpapaalala sa kanya na nasa gitna siya ng isang laro na wala siyang alam sa mga panuntunan. Ngunit ang unan at kumot ay hindi ang kanyang prioridad. Mabilis na kinuha ni Althea ang lumang laptop mula sa kanyang bag, ang tanging gamit na hindi niya ipinagpalit sa pagbabayad ng utang. Agad niyang binuksan ang isang encrypted channel. Sa screen, lumitaw ang mukha ng isang batang may bilog na mga mata at matatalinong kilay. "Mommy, are you safe?" Ang boses ni Sophie, kalmado. Halos walang bakas ng pagkabata. Ang bata nakaupo sa harap ng 3 monitor sa loob ng kanilang maliit na apartment. "Sophie, anak, nandito na ako sa loob," pabulong na sagot ni Althea habang pinipigil ang boses na manginig. "Paano ang connection? Hindi ba nila mahuhuli ang signal mo?" "I've already bypassed their primary firewall, Mommy," sagot ni Sophie, habang ang kanyang maliit na daliri ay mabilis na nagtatype sa keyboard. "The security system of the Montenegro is impressive, but it has a backdoor. It is too arrogant to think no one can hack it. Don't worry, I'm watching everything." Napapikit si Althea. Ang kanyang anak ay isang himala, ngunit ang talinong to ay isang panganib. Kung malalaman ni Damian ang tungkol sa kakayahan ni Sophie, hindi lamang to magiging issue sa pagkakaroon ng anak. Gagamitin to ni Damian bilang armas. Samantala, sa main study, si Damian ay abala sa pagre-review ng mga kontrata nang biglang mag-glitch ang kanyang monitor. Ang mga files kusang bumukas at nagsara. Kumunot ang kanyang noo. "What the hell?" Pumasok si Victoria sa silid, bitbit ang 2 baso ng wine. Na makita ang iritadong mukha ni Damian, ay agad siyang lumapit. "Problema, darling? Masyado ka namang stress sa mga papel na yan. May sumusubok mag-access sa server ko?" Malamig na tugon ni Damian, habang mabilis tinatype ang mga codes para ma-secure ang system. "It's encrypted. Hindi to ordinaryong hacker." Napangisi si Victoria habang iniabot ang baso. "Baka naman ang bagong asawa mong naghahanap ng paraan para makapagnakaw ng impormasyon. Alam mo naman ang mga dukha, mahilig sa mabilisang pera." Napatigil si Damian. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. "Althea, imposible." Nakita niya to na pumasok sa kwarto na wala man lang dalang gamit maliban sa isang maliit na bag. Ngunit ang hinala ay parang virus na mabilis kumalat sa kanyang isipan. Tumayo siya ng mabilis, iniwan ang kanyang wine at naglakad patungo sa ikatlong palapag. Sa loob ng guest room, nakaramdam si Althea ng kakaibang kaba. "Sophie, mag-log out ka na." Nakaramdam si Althea ng kakaibang kaba. Papalapit na si Damian. "Wait, Mommy, the sensor is in the hallway is..." Hindi na natapos pa ni Sophie ang sasabihin dahil bigla na lamang bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Damian ng walang katok, ang kanyang mga mata nanunuri sa buong kwarto. Agad sinara ni Althea ang kanyang laptop at tinago to sa ilalim ng mga kumot. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Damian. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa maliit na espasyo. Tiningnan niya ang paligid. Hinahanap ang kahit anong gadget na maaaring konektado sa labas. "Nagpapahinga," sagot ni Althea. Bagaman ang kanyang puso ay parabang sasabog na sa bilis ng tibok. Tumayo siya. Hinarap ang lalaking nagpaparamdam sa kanya ng matinding tensyon. "Bawal na ba akong huminga ng malalim sa kwartong to?" Lumapit si Damian sa kanya, habang 1 pulgada na lamang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Amoy na amoy ni Althea ang pabango nitong wood at tabako. Ang malaking kamay ni Damian ay humawak sa magkabilang balikat ni Althea, pinagpuwersa siyang tumingin sa kanyang mga mata. "Wala kang tinatago, Althea?" tanong ni Damian. Ang kanyang boses ay pabulong ngunit puno ng banta. "Dahil kung may mapapansin akong kaduda-duda sa mansyong ito, sisiguraduhin ko, pagbabayaran mo to na higit pa sa inaasahan mo." Tiningnan siya ni Althea ng diretsyo, bagaman nangangatog ang kanyang tuhod. "Wala akong tinatago, Damian. At kung may problema ka sa security mo, wag mo kong sisihin."
Hinigpitan ni Damian ang hawak sa kanyang balikat bago siya binitawan ng bigla. We'll see. Maging handa ka. May gala tayong pupuntahan bukas. Gusto kong makita ng lahat kung gaano ka kadesperadang maging Mrs. Montenegro. Paglabas ni Damian, napahinga ng malalim si Althea. Agad niyang binuksan ang laptop. Mommy, that man is dangerous, sabi ni Sophie sa kabilang linya. Ang kanyang mukha puno ng seryosong ekspresyon na hindi nararapat sa isang bata. But he is not as smart as he think he is. I managed to divert the signal. Hindi niya malalaman na ako ang pumasok sa system niya. Sophie, please, keep yourself hidden. Pakiusap ni Althea habang lumuluha. Kailangan ko lang matapos to. Kapag nakuha ko ng kailangan natin, aalis na tayo dito. Don't cry, mommy, sagot ng bata habang pinipindot ang screen. Nagpapakita na isang mapa ng mansyon. I have a plan. I will be the one to guide you. We will take him down from the inside. Sa gabing yon, habang ang ulan ay patuloy sa paghampas sa bintana, dalawang magkaibang mundo ang nagtatagpo. Ang bilyonaryo na akala niya'y hawak ang lahat at ang mag-ina na lihim na humahawak sa mga kable ng kanyang buhay. Hindi alam ni Damian na ang pinakamalaking banta sa kanyang imperyo ay hindi ang kanyang mga business rival kundi ang batang nagbabantay sa kanya sa likod ng isang screen. Ang gera ay nagsisimula na at ang bawat desisyon ni Althea ay magtatakda kung siya ba ay magiging biktima o ang magpapabagsak sa cold-blooded emperor. Ang hangin sa loob ng ballroom ng Grand Hotel ay mabigat, puno ng amoy ng mamahaling pabango, alak at ang nakamamatay na halimuyak ng ambisyon. Ito ang gabi ng taon, ang Montenegro Charity Gala. Dito nagtitipon ang mga elite, ang mga taong ang bawat desisyon ay katumbas ng bilyong dolyar. At higit sa gitna ng lahat, hawak ang braso ni Damian Montenegro, nandoon si Althea. Suot ni Althea ang isang eleganteng midnight blue na gown na pinili ni Damian. Hindi ito ang tipo ng damit na gusto niya, ngunit sa ilalim ng matalim na tingin ng bilyonaryo, wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod. Tandaan mo to, Althea, bulong ni Damian. Sa kanyang tenga, ang boses ay puno ng babala habang nakangiti siya sa mga cameraman. Huwag kang magsasalita hanggat hindi tinatanong. Huwag kang lilingon kung hindi kailangan. Ikaw ay dekorasyon lamang ngayong gabi. Naiintindihan ko, tugon ni Althea. Ang kanyang mga kamay bahagyang pinapawisan sa loob ng kanyang guantes. Hindi pa sila nakakalayo ng humarang ang isang pamilyar na anino. Si Victoria Villafuerte nakasuot ng napakagarang pulang gown na tila dumadaloy na dugo sa sahig, nakangiti ng mapanirang puri. Kasama nito ang ilang mga sosyalistang kilala sa kanilang mahilig sa chismis. Damian, darling, bati ni Victoria sabay yakap sa braso ni Damian nang walang kahiyan. Tumingin siya kay Althea na para bang nakakita ng dumi sa kanyang sapatos. Sino tong sinama mo? Mukhang naligaw yata ang ating guest mula sa kalsada. Nagtawanan ng mga kasama ni Victoria. Ramdam ni Althea ang init ng kahihiyan na umakyat sa kanyang pisngi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Damian sa kanyang bewang. Siya ang aking asawa, Victoria, sagot ni Damian. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. At imbes mang insulto, bakit hindi mo ipakita ang iyong gilas sa pagiging isang matalinong babaeng sinasabi mo? Nawala ang ngiti ni Victoria, ngunit mabilis itong nakabawi. Siyempre, darling. Gusto ko lang naman siguraduhin na hindi mapapahiya ang pamilya Montenegro sa harap ng ating mga investors. Bumaling si Victoria kay Althea. Tell me, dear, kung ano ang kurso mo sa kolehiyo o baka naman nakatapos ka lang ng sekundarya. Ang mga mata ni Victoria nagniningning sa hamon. Alam ni Althea na sinasadya to ni Victoria para ipakita na hindi siya nababagay sa mundo ni Damian. Nag-aral ako ng business management at computer science, sagot ni Althea ng may mahinahong boses. Bagaman hindi ko natapos dahil sa isang personal na problema. See? Humalakak si Victoria. Business at IT? Nakakatawa. Hindi ko man lang nahawakan ng isang account sa Twitter. Paano ko makikipagsabayan sa mga taong nandito?
Hindi alam ni Victoria na sa mismong sandaling yon, sa loob ng isang maliit na gadget na nakatago sa loob ng hikaw ni Althea, si Sophie nakikinig sa bawat salita. Mommy! Ang boses ni Sophie tumunog sa earphone ni Althea, mahina, ngunit puno ng galit. That woman is an arrogant idiot. I am currently accessing the gala's main presentation screen. Handa ka na ba? Sophie, wag! Pabulong na sagot ni Althea habang kunwaring humihigop ng champagne. Mommy, she's humiliating you. I won't let that happen. Biglang nagbago ang screen sa harap ng buong ballroom. Ang orihinal na slideshow tungkol sa mga charity projects ni Damian biglang nag-glitch. Lumabas sa mga dokumento na nagpapakita ng maling financial report ng kumpanya ni Victoria, mga ebidensya na embezzlement o paglustay ng pondo na ginawa ni Victoria sa kanyang sariling charity foundation. Nagbulungan ng mga tao, ang mukha ni Victoria namutla. Ano to, Damian? Anong nangyayari? Tumingin si Damian sa screen at pagkatapos ay kay Victoria. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Victoria, mukhang may problema sa records ng foundation mo. Bakit may mga pangalan ng ghost employees? Si Althea hindi makapaniwala. Nakatayo siya doon. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Habang nakikita ang gulo na ginawa ng kanyang 5 taong gulang na anak, si Victoria halatang natataranta. Sinusubukan tawagan ng kanyang mga assistant para patayin ang screen, ngunit ayaw itong sumunod. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sigaw ni Victoria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Tumingin siya kay Althea nang may matinding poot. Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Ako? Tanong ni Althea. Pilit pinananatili ang kanyang kalmadong aura. Victoria, kung may problema ang foundation mo, marahil oras na para ayusin mo to bago pa man malaman ng mga otoridad. Ang mga investors nagsisimula ng lumayo kay Victoria. Ang kanyang reputasyon na inalagaan ay sa loob ng maraming taon unti-unting gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Si Damian ay nakatingin kay Althea ng may matinding kuryosidad. Hindi niya inaasahan ang talino at tapang na pinapakita nito. Sa unang pagkakataon, ang kanyang first wife ay hindi mukhang isang biktima. Mag-usap tayo mamaya, Victoria. Malamig na wika ni Damian bago niya hinila si Althea papalayo sa eksena. Habang naglalakad sila palabas, nakaramdam si Althea ng konting saya. Alam niyang ito ay simula pa lamang. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, nag-aalala siya. Sophie, ano na naman ang susunod na gagawin mo? Ang gabi ay hindi pa tapos at ang mga lihim ng secret genius daughter ay unti-unti nang nagiging banta sa lahat na nakapaligid sa kanila. Pagbalik nila mula sa gala, ang hangin sa loob ng limousine tila yelo. Si Damian nakaupo sa sulok, ang kanyang mga mata nakapako sa kanyang tablet habang mabilis binabasa ang mga ulat tungkol sa insidente sa screen ng gala. Di niya inalis ang tingin kay Althea na tahimik nakaupo sa kabilang dulo. Nagdarasal na sana hindi mahuli ang kakaibang kislap ng takot at pag-asa sa kanyang mga mata. You are very calm for someone who was just at the center of a major scandal, wika ni Damian. Ang kanyang boses ay isang mababang ugong na nagpapadala ng kilabot sa balat ni Althea. Hindi ko kontrolado ang nangyari, Damian, sagot ni Althea, nang hindi man lamang kumukurap. At sa tingin ko, hindi lang ako ang may kailangan magpaliwanag. Victoria seemed very guilty. Hindi sumagot si Damian. Sa halip, binaba niya ang kanyang tablet at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Althea. I have the best IT team in the country. Ang server na ginamit para i-hack ang projector ng hotel, hindi basta-basta. It was sophisticated, untraceable, and it had a signature. A signature that felt playful. Tumibok na mabilis ang puso ni Althea. Playful? Si Sophie. Alam niya kapag naglalaro ang anak niya, minsan nag-iiwan to ng maliit na emoji o code sa loob ng system bilang tatak. Hindi ko alam ang tinutukoy mo. Pagsisinungaling ni Althea, pilit pinatitibay ang kanyang boses. We will see. Malamig na sambit ni Damian.
Pagdating nila sa mansyon, hindi nagtungo si Damian sa kanyang kwarto. Dumiretso sa kanyang high-security server room, isang lugar na kahit ang pinagkakatiwalaang tauhan, hindi pinapapasok. Agad niyang binuksan ang main console. Sa kabilang banda, sa maliit na apartment, si Sophie nakaupo sa harap ng kanyang mga monitor. Ang kanyang mga binti nakalawit habang humihigop ng gatas. Mommy, he's trying to trace the connection. He is persistent. Sophie, stop it. Hayaan mo na lang siyang makita ang gusto niyang makita. Pakiusap ni Althea habang naglalakad sa hallway, lihim na nakikinig gamit ang kanyang earpiece. No, Mommy. If I let him win, he will think he's smarter than us. I need to leave a message. Sophie, no. Ngunit huli na ang lahat. Sa loob ng server room, biglang lumitaw ang isang mensahe ng monitor ni Damian. Hindi ito text kundi isang maze na kailangan malutas sa loob lamang ng 10 segundo. Kung hindi, mag-auto-delete lahat ng files na nakuha ni Damian tungkol sa insidente. What the? Bulong ni Damian. Ang kanyang mga daliri mabilis na nagtatype, sinusubukan na labanan ng algorithm. Bawat move parang nilalaro ng hacker. Is this a child? Ang pagiging mapaglaro ng code ay hindi katangian na isang professional hacker. Ito ay parang laro ng bata. Nang matapos ang 10 segundo, imbes mabura ang files, lumitaw ang isang maliit na icon na isang batang babae na may corona. Isang simpleng drawing sa digital format. Nag-init ang ulo ni Damian. Inampas niya ang mesa. Who are you? Sa kabilang linya, napangiti si Sophie. He's frustrated, Mommy. That's a good sign. He's not a monster. He's just a man who's used to winning and now he finally met someone he cannot beat. Biglang bumukas ang pinto ng server room. Si Althea ay pumasok. Ang kanyang mukha puno ng pag-aalala. Damian, anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Tumingin si Damian kay Althea. Ang kanyang mga mata na nilisik sa galit at pagtataka. Sinong kasama mo, Althea? Sinong may access sa laptop mo? Walang ordinaryong taong makakagawa ng ganitong klaseng hacking. Wala akong kasama, Damian. Ang sabi ko sa'yo, wala akong alam sa teknolohiya. Pagsisinungaling ni Althea, bagaman ang kanyang konsensya ay kumikirot. Lumapit si Damian sa kanya, dinikdik ang kanyang mukha sa dingding. You are playing a dangerous game. Althea, kung malalaman ko na may kinalaman ka sa pag-hack sa kumpanya ko, sisiguraduhin ko hindi mo na makikita pa ang liwanag ng araw. Sa sandaling yon, ang pintuan ng mansyon ay bumukas. Si Victoria ay dumating. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang makeup tumatakbo dahil sa pag-iyak. Damian, inosente ako. I-check mo mga logs ko. May nag-frame up sa akin? Tumingin si Damian sa dalawang babae. Ang kanyang asawang may lihim at ang ex-girlfriend na desperadang bumalik. Ang mansyon ay naging isang battlefield ng kasinungalingan. Habang nagtatalo ang tatlo, hindi nila napapansin na sa labas ng mansyon, isang itim na van ang huminto. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang nagmamasid sa bintana ng silid ni Althea. Hawak ay isang tablet na nagpapakita ng thermal imaging ng mansyon. Target confirmed, sabi ng lalaki sa kanyang earpiece. The genius girl is in the apartment. The mother is in the mansion. Initiate phase 2. Ang laro hindi na lamang tungkol sa pag-ibig at pera. At ang buhay ni Sophie ay nasa panganib na. At ang tanging makapagliligtas sa kanya ay ang mag-inang wala silang kamalay-malay na may nagbabantay sa kanila. Ang gabi ay hindi pa natatapos, ngunit ang tensyon sa loob ng mansyon ay tila puputok na anumang oras. Si Victoria patuloy sa kanyang hysterical na pagdedepensa, habang si Damian ay nanatiling tahimik. Ang kanyang isipan ay nakatuon sa misteryosong hacker na napahiya sa kanya. Damian, makinig ka sa akin, sigaw ni Victoria, hinahawakan ang braso ng bilyonaryo. May nag-hack sa foundation ko. Pinano to para sirain ako. Itong ginagawa ng asawa mo, hindi ba? Di tumingin si Damian kay Victoria. Ang kanyang atensyon nakapako kay Althea na nakatayo lang sa isang gilid. Pilit pinapakalma ang kanyang nagwawalang puso.
Sa bawat segundong lumilipas, ramdam ni Althea ang panganib, hindi para sa sarili kundi para kay Sophie. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Althea sa loob ng kanyang maliit na clutch bag. Isang text message mula sa isang unregistered number. Nasa labas kami. Handa ka na bang ibigay ang data? Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Hindi ito galing kay Sophie. Ito ay galing sa mga taong matagal nang naghahanap sa kanya. Ang mga sindikatong gustong makuha ang genius research ni Sophie. Damian, pabulong na sabi ni Althea, ang kanyang boses ay nanginginig. May kailangan akong puntahan. Walang aalis sa mansong to hanggat di natin nalalaman ang totoo tungkol sa insidente kanina. Malamig na sagot ni Damian. Hindi na nakinig si Althea. Sa isang mabilis na kilos, tumakbo siya palabas ng main hall. Althea! Sigaw ni Damian, ngunit binaliwala niya ito. Hindi niya kayang mapahamak si Sophie. Samantala, sa kanilang apartment, si Sophie abala sa kanyang mga monitor nang biglang mamatay lahat ng ilaw. Blackout! Ang kanyang mga security camera isa-isang nawawalang signal. Mommy? Bulong ni Sophie. Alam niyang ibig sabihin nito, may mga taong pumasok sa kanilang building. Mabilis kinuha ni Sophie ang kanyang portable drive kung saan nakasave lahat ng kanyang mga files at ang encryption keys na kayang magpabagsak sa mga Montenegro. Sa kalsada, mabilis nagmamaneho si Althea. Ang kanyang puso ay parang sasabog. Sophie, please, magtago ka. Sa loob ng apartment, narinig ni Sophie ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa hallway. Ang mga lalaki profesional, hindi sila ordinaryong magnanakaw. Binuksan nilang pinto gamit ang isang electronic lockpicker. Nasaan ang bata? Boses ng isang lalaking garalgal ang tono. Si Sophie, gamit ang kanyang talino, ay nakapag-set up na isang trap sa loob ng kanilang apartment. Bago pa man makapasok ang mga lalaki, may isang maliit na device na naglabas na mataas na frequency sound na sapat para makapagdulot ng temporary vertigo sa kahit sinong makakarinig nito. Sumigaw ang mga lalaki habang napahawak sa kanilang mga tenga. Puslit na lumabas si Sophie sa bintana ng fire exit, bit-bit ang kanyang backpack. Ngunit paglabas niya, bubungad sa kanya ang dalawang lalaking nakasuot ng itim. Gotcha, sabi ng isa. Susunggaba na sana ni Sophie nang biglang may dumating na itim na sasakyan. Isang malakas sa tunog ng preno ang umalingaw-ngaw sa tahimik na eskinita. Bumukas ang pinto ng sasakyan at nilawa nito si Damian Montenegro. Hindi alam ni Sophie kung sinong lalaki, ngunit kitang-kita niya ang otoridad sa tindig nito. Si Damian ay nagtataka, sinundan niya si Althea dahil sa kanyang hinala, ngunit ang nakita niya ay isang senaryo na hindi niya inakala. Bitawan niyo ang bata. Utos si Damian, ang boses ay puno ng kapangyarihan na nagpatigil sa mga lalaki. Hindi ka dapat nandito, Montenegro, sagot ng lalaki sabay bunot ng barel. Isang putok ang bumasag sa katahimikan. Hindi tama si Damian kung hindi ang isa sa mga lalaki na natamaan ng mga security guard ni Damian na biglang lumabas mula sa mga anino. Tumakbo si Sophie patungo sa likod ng isang basurahan, natatakot. Nakita ni Damian ang bata. Sa liwanag ng street lamp nakita niya ang mukha nito, ang bilog ng mga mata, ang matatalinong kilay, ang mukha na parang refleksyon niya nung siya ay bata pa. Naniga si Damian. Sinong batang ito? Bakit kamukha ko siya? Bumaba si Althea mula sa kanyang sasakyan, hingal na hingal. Nang makita niya si Sophie na nakatago at si Damian na nakatayo sa harap ng mga sindikato, gumuho ang kanyang mundo. Damian? Bulong ni Althea. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng pumatak. Ang lihim na matagal niyang tinago ay nabunyag niya. Ang first wife ay may anak at ang ama walang iba kundi ang lalaking tinuturing niyang kaaway. Tumingin si Damian kay Althea. Ang kanyang mga mata puno ng gulo, galit at isang emosyon na hindi niya maipaliwanag. Althea, sinong batang to? Ang gabi, tila nagyelo. Ang tunog ng mga sirena ng pulisya ay papalapit na, ngunit para kay Damian ang tanging naririnig niya ay ang mabilis sa tibok ng kanyang sariling puso. Nakatayo siya sa harap ng maliit at nangangatog na si Sophie. Ang batang kamukhang kamukha niya nang siya ay musmos pa lamang. Althea, muling tawag ni Damian. Ang boses niya ay hindi na malamig. Ito ay puno ng isang uri ng pagkasuklam na humahalo sa pagkalito. Sagutin mo ko. Sino ang batang ito? Hindi makapagsalita si Althea.
Ang kanyang mga paa ay parang nakabaon sa semento. Sa likod niya, nakita niya si Sophie, dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pag-aalala para sa kanyang ina. "Mommy, are you hurt?" tanong ni Sophie. Ang boses ay pabulong, ngunit rinig na rinig ni Damian. Ang titulong Mommy ay tumama kay Damian na parang isang sampal. Ang babaeng pinilit niyang pakasalan para sa utang, ang babaeng tinuring niyang palamuti sa kanyang mansyon ay may anak? At ang anak na yon may dugong Montenegro. Bago pa man makapagsalita si Althea, ang mga tauhan ni Damian naging alerto. "Sir, kailangan na nating umalis. Marami pa silang kasama sa paligid. Delikadong lugar na ito." Huminga na malalim si Damian. Ang kanyang pagiging ruthless ay nanaig. Hindi siya pwedeng magtanong sa gitna ng digmaan. "Dalhin niyo sila sa mansyon. Ngayon din?" Pagdating sa mansyon, ang atmosfera mas mabigat pa kaysa sa anumang bagyo. Dinala ni Damian ang mag-ina sa kanyang pribadong library. Kinulong niya ang pinto. 5 taon. Panimula ni Damian habang nakatalikod sa kanila, hawak ang isang baso ng whiskey. 5 taon na ang nakakalipas. Magmula ng gabing yon sa hotel, ang gabing pilit kong binubura dahil sa kahihiyan. "Ikaw ang babaeng yon, hindi ba?" Napayoko si Althea. "Damian, hindi ko ginustong itago sa'yo si Sophie, pero alam kong hindi mo siya tatanggapin. Kilala kita. Ang tanging mahalaga sa'yo ang imperyo mo." At ngayon, harap ni Damian, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Ngayong alam ko na anong susunod. Gagamitin mo ba siya para makuha ang yaman ko? O gagamitin mo siya para makuha ang trono na hindi para sa'yo?" "Damian, hindi ako ganyan," sigaw ni Althea. Ang mga mata nag-aapoy sa galit. Si Sophie hindi tool. Siya isang batang matalino, batang kayang protektahan dahil sa mga taong gustong kumuha sa kanya dahil sa kanyang kakayahan. Sa gitna ng sigawan, isang maliit na boses ang nagpatigil sa kanila. "You're both being irrational," wika ni Sophie habang nakaupo sa isang silya, tila isang hukom na nagmamasid. "Dad, based sa DNA structure at facial recognition na ginawa ko habang nasa loob ako ng sasakyan mo, you are indeed my biological father. And Mom, you're wasting energy on a man who values pride over logic." Natigilan si Damian. Ang bata hindi lang basta matalino, ito ay may talas ng isip na higit pa sa mga eksperto. "Dad?" ulit ni Damian, halos pabulong. Bago pa man magkaroon ng pagkakataon na mag-usap ng masinsinan, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Victoria na halatang nakarinig ng usapan mula sa labas. Ang kanyang mukha puno ng matinding puot. Ang puot ng isang babaeng nawala ng lahat. "So it's true," ngisi ni Victoria. Hawak kanyang phone na may hawak sa camera. "Isang bastarda at isang gold digger? Damian, ko ilalabas ko to sa media, ang stocks ng Montenegro Corp babagsak nang wala pa isang oras. Gusto mo bang mangyari yon?" Tumingin si Damian kay Victoria. Ang kanyang mukha ay naging blanco. Ang kanyang ruthless na panig nagbalik. "Victoria, if you press that button, sisiguraduhin ko, hindi ka na makakatuntong sa bansang to. I have evidence of your embezzlement and I have enough power to bury you alive. Try me," hamon ni Victoria. Ngunit bago pa man makakilos si Victoria, may lumabas sa tunog mula sa speakers ng mansyon, isang recording. Audio ng pag-amin ni Victoria sa kanyang mga krimen at mga planong manira ng ibang kumpanya. Si Sophia nag-hack sa phone ni Victoria habang ito ay nasa labas ng pinto. Namutla si Victoria, ang kanyang buong pagkatao gumuho. "You," bulong ni Victoria. "Leave," utos si Damian. "At huwag na huwag mong ipapakitang mukha mo sa buhay ko." Paglabas si Victoria, naiwan silang tatlo. Ang katahimikan ay nababalot ng tensyon. Si Damian tumingin kay Sophie at sa unang pagkakataon ang kanyang mga mata hindi na malamig. Ito ay may bakas ng pagsisisi. "Sophie," tawag ni Damian. "Yes, Mr. Montenegro," sagot ng bata. "Call me Dad." Nanlaki mga mata ni Althea. Di niya akalaing magiging ganito kabilis ang pagtanggap ni Damian. Ngunit alam niya hindi pa tapos ang laban. Ang mga sindikatong sumubok kumidnap kay Sophie hindi titigil. Ang totoong giyera ay nagsisimula pa lamang. Ang mansyon na dati parang isang malamig na bilanggo para kay Althea ay unti-unting nagbabago. Ang pagtanggap ni Damian kay Sophie ay hindi naging madali, ngunit ito ay puno ng matinding intensity. Hindi ito ang tradisyonal na pagyakap ng isang ama.
Sa anak, ito ay pagkilala ng isang bilyonaryo sa isang intellectual equal. Sa loob ng high-tech na playroom na ipinagawa ni Damian, sa loob lamang na isang gabi, nakaupo si Sophie sa harap ng isang supercomputer. Si Damian na bihirang magpakita ng interes. Ang recursive algorithm sa sistemang ito, bakit mo ginagamit? Tanong ni Damian. Ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ba't mas mabilis kung linear encryption ang gagamitin mo? Lumingon si Sophie. Ang kanyang mga mata nagniningning. Linear encryption is for amateurs, Dad. Sa system na ito, recursive ang kailangan para kapag sinubukan nilang i-trace ang IP ko, mapupunta sa isang infinite loop na maling data. It's a digital labyrinth. Tumango si Damian, isang bihirang bahid. Nang paghanga ang gumuhit sa kanyang mukha. You are dangerous, Sophie. You could bring down governments with that logic. I don't care about governments, sagot ni Sophie habang nagtatype ng mabilis. I care about keeping us safe. Sa pintuan, nakatanaw si Althea. Ang kanyang dibdib ay punong-puno ng emosyon. Nakikita niya ang ugnayan na hindi niya inakalang mabubuo. Ngunit sa likod ng kanyang saya, may bumabagabag sa kanya. Ang mga lalaking umatake kanina, hindi sila ordinaryong mga kidnapper. Ang paraan nila ng paggalaw, ang kanilang tactical gear, mga profesional sila. Damian, tawag ni Althea. Pumasok siya sa silid. Hindi sila titigil. Alam na nila ang tungkol sa research ni Sophie. Yung Project Genesis na ginawa ko noon bago ko magtago, yun ang habol nila. Tumalikod si Damian. Ang kanyang ekspresyon naging madilim at seryoso. Alam ko. Kaya ako pinagdadagdagan ang security sa paligid ng mansyon. Pero Althea, kailangan ko ng buong katotohanan. Bakit kailangang makuha ng isang sindikato ang Project Genesis? Napahinga ng malalim si Althea. Ang Project Genesis ay isang artificial intelligence framework na binuo niya. Isang system na kayang-kayang mag-analyze ng market trends at security vulnerabilities ng mas mabilis pa sa kahit anong tao o supercomputer sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit niya itinago si Sophie. Alam niya, kung malalaman ng mundo ang talino ng bata, gagawin siyang weapon sa kung sino mang may premyo. Dahil ang Genesis ay hindi lang AI, Damian, pag-amin ni Althea. Ito ay self-learning at ang interface nito si Sophie. Si Sophie ang biological key para ma-activate ang system ng buo. Nanlaki ang mga mata ni Damian. So you're saying she's not just a programmer, she is the system. Exactly, sagot ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nangangilid sa luha, kaya hindi lang nila gusto ang files. Gusto nila ang anak ko. Sa sandaling yon, ang main alarm ng mansyon ay biglang tumunog. Hindi to isang ordinaryong alarm, ito ay red code. Lahat ng ilaw sa mansyon namatay at ang mga emergency shutters ay bumaba na sa lahat ng bintana. Dad, Mom, sigaw ni Sophie, mabilis na lumipat sa kanyang monitor. Someone is overriding the perimeter security. They're using a military-grade EMP. Get to the bunker, now! Utos ni Damian, ang kanyang boses puno ng otoridad. Binuhat ni Damian si Sophie habang hinahawakan sa kamay si Althea. Patakbo silang nagtungo sa ilalim ng library kung saan naroon ang armored safe room. Habang tumatakbo sila, isang pagsabog ang yumanig sa buong mansyon. Ang mga salamin nagkabasag-basag. Nakita ni Althea ang mga anino ng lalaking nakasuot ng night vision goggles. Pumapasok sa loob ng mansyon na parang mga multo. Damian, hindi tayo aabot sa bunker, sigaw ni Althea. Wala tayong choice, sagot ni Damian. Huminto siya sa gitna ng hallway. Binunot ang isang barel na nakatago sa ilalim ng kanyang jacket. Althea, dalhin mo si Sophie sa safe room. Ilock mo ang pinto mula sa loob. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko binibigay ang code. Hindi kita iiwan, pagpupumilit ni Althea. Tumingin si Damian sa kanya. Ang kanyang mga mata puno ng pagmamahal na ngayon lamang niya na ipakita. Mahal kita, Althea, at siya ang dugo ko. Protektahan mo ang anak natin. Yan ang tanging misyon mo ngayon. Bago pa man makasagot si Althea, tinulak na sila ni Damian patungo sa pinto ng bunker at tinarap niya ang paparating ng mga anino. Ang tunog ng putukan ay pumuno ng mansyon.
Sa loob ng bunker habang nakalock ang pinto, narinig ni Althea ang mga yabag sa labas. Si Sophie ay mabilis na nagtatype ng kanyang tablet. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mom, I'm hacking into their comms, bulong ni Sophie. Dad is fighting them but they are too many. If I can trigger the sprinkler system with chemically induced fog, I can blind them. Do it, Sophie. Do whatever it takes, sagot ni Althea habang nakadikit ang kanyang tenga sa pintuan. Nakikinig sa bawat putok ng baril ni Damian. Ang giyera ay hindi na lang sa boardroom, ito ay nasa loob na ng kanilang tahanan. At si Damian Montenegro, ang lalaking walang puso, ay nakikipaglaban ngayon para sa kanyang pamilya. Isang bagay na hindi niya akalaing magagawa niya. Ang bawat putok ng baril sa labas ng bunker ay parang suntok sa dibdib ni Althea. Sa loob ng maliit at bakal na silid, ang tanging liwanag ay nagagaling sa screen ng tablet ni Sophie na mabilis na nag-update ng tactical maps. Ang batang henyo hindi umiiyak. Sa halip ang kanyang mga mata ay nandilisik sa konsentrasyon. That is at 45% ammo, mabilis na wika ni Sophie. Ang kanyang mga daliri ay parang piano na sumasayaw sa screen. Mom, he is cornered in the west wing. The syndicate is using thermal scopes. If Dad moves, they will spot his heat signature. Sophie, gawin mo kung sinabi mo, sigaw ni Althea. Ang kanyang mga kamay mahigpit na nakahawak sa hamba ng pinto. Blindin mo sila? Initiating the fog, tunog ng bata. Biglang nagbago ang tunog sa buong mansyon. Ang fire sprinkler system hindi tubig ang binuga, kundi isang makapal at kemikal na fog na mabilis na kumalat sa buong koridor. Sa loob na ilang segundo, ang vision ng mga sindikato naging zero. Sa labas, si Damian hingal na hingal, nakasandal sa ilang haligi. Ang kanyang puting polo puno ng mansa ng dugo. Na makita niya ang paglabas ng makapal na fog, alam niyang gumagawa ng paraan ng kanyang anak. Hindi siya nag-atubili. Gamit ang kanyang night vision enhancement na nakakabit sa kanyang salamin, sinimulan niyang paslangin ang mga aninong naririto sa gitna ng fog. Bawat putok ay tumpak. Si Damian hindi lang isang bilyonaryo, siya ay isang dating tactical expert na ang husay matagal nang nakabaon sa ilalim ng kanyang mga suit at korbata. Ngunit sa gitna ng labanan, isang matulis na patalim ang tumama sa kanyang balikat mula sa likuran. Napadaing si Damian. Isang lalaking nakasuot ng tactical armor ang biglang lumitaw mula sa fog. Sinusubukan na gawin ang kanyang baril. Nagkaroon ng matinding agawan. Sa loob ng bunker, nakita ni Sophie ang pagtaas ng heart rate ni Damian sa kanyang biometric monitor. Mom, Dad is losing his grip. We have to do something. Anong pwede nating gawin? Tanong ni Althea, ang kanyang puso parang sasabog sa kaba. The server room, wika ni Sophie. If I can override the mansion's electrical grid to surge the highway lights, it will create a massive flash. It will blind their sensors and knock out anyone with a headset on. Do it! Sa isang mabilis na pagpindot ni Sophie, ang buong mansyon nakaranas na isang power surge. Ang bombilya sa hallway sumabog ng sabay-sabay. Naglalabas na nakasisilaw na puting liwanag. Ang mga sindikato sabay-sabay na napahawak sa kanilang mga mukha dahil sa feedback loop sa kanilang mga tactical gear. Samantala, si Damian hindi nag-atubili. Ginamit niya ang pagkakataong yon para makuha ang kanyang baril at tapusin ang lalaking nakikipagbuno sa kanya. Pagbagsak ng huling kalaban, dinala niya ang kanyang katawan patungo sa pinto ng bunker. Althea! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Binuksan ni Althea ang pinto. Pagkakita niya kay Damian na puno ng dugo, agad siyang napaluhod sa tabi nito. Damian! Diyos ko, nasugatan ka! I'm fine. Pabalong na sagot ni Damian, sabay tingin kay Sophie na papalapit sa kanila. Ang bata mabilis na naglabas ng first aid kit mula sa ilalim ng console. You're bleeding from a deep laceration, Dad. Keep still, utos ni Sophie. Ang mga kamay mabilis at maingat habang nililinis ang sugat. Tiningnan ni Damian ang kanyang anak. Ang batang akala niya estranghero, siya pang nagligtas sa kanyang buhay. Hinawakan niya ang pisngi ni Sophie. You saved me. You are my asset, Dad. Sagot ni Sophie, bagaman ang boses ay may halong emosyon na sinusubukan niyang itago. I can't let you be deactivated. Napangiti si Damian, isang ngiting puno ng sakit at pagmamahal.
Tumingin siya kay Althea. We need to leave. They know where we are. This mansion is no longer safe. Saan tayo pupunta? Tanong ni Althea. Sa safe house ng Montenegro family sa kabundukan ng Benguet, sagot ni Damian. Walang nakakaalam ng lokasyong yon, kundi ako lang. Habang sinasakay sila ni Damian sa isang armored SUV sa garahe, sumulyap siya sa mansyon na unti-unting nilalamon ng dilim. Ang kanyang buhay bilang cold-blooded emperor ay natapos na sa gabing ito. Ngayon ang kanyang bagong pagkatao ay ang pagiging ama at asawa na handang pumatay para sa kanyang pamilya. Habang umaandar ang sasakyan papalayo, hindi nila alam na mula sa madilim na sulok ng garahe, isang kamerang nakatutok sa kanila. Ang leader ng sindikato na nagmamasid mula sa isang drone ay ngumisi. Follow them, utos niya. Ang tunay na laro nagsisimula pa lang kapag ang pusa at aso ay wala na sa kanilang teritoryo. Ang panganib hindi pa natatapos, ito ay nagbabago lamang ng porma. Ang safe house sa kabundukan ng Benguet nakatago sa gitna ng makapal na fog at matatayog na pine trees. Isang lumang mansyon na yari sa kahoy at bato, malayo sa ingay ng syudad at sa mga matang mapanuri. Dito ang tanging tunog ay ang lagitik ng apoy sa fireplace at ang hagulhol ng hangin sa labas. Pagkatapos na madugong gabi, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Si Damian nakaupo sa harap ng fireplace. Ang kanyang balikat nakabenda ng maayos ni Sophie. Sa kabila ng kanyang mga sugat, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, nagbabantay sa bawat anino sa paligid. Si Althea nakatayo sa bintana, tinatanaw ang dilim. Hindi siya mapakali. Hindi sila titigil, Damian. Alam natin yan. Tumayo si Damian, bagaman bakas ang sakit sa kanyang bawat kilos. Lumapit siya kay Althea, tinawakan ng kanyang mga balikat. Althea, look at me. Tumingin si Althea sa kanya. Sa mga mata ni Damian, hindi na ang malamig na bilyonaryo ang nakita niya, kundi isang lalaki na handang itaya ang lahat para sa kanila. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako ng mag-isa. Panimula ni Damian. Inaalala ko ang kapangyarihan ay sapat na ang pera kayang bilhin ng seguridad. Pero ngayong gabi, na-realize ko na ang tanging totoong kapangyarihan na meron na ho ay ang pamilyang to. Inawakan ni Althea ang pisngi ni Damian. Damian, natatakot ako hindi para sa sarili ko kundi para kay Sophie. Masyado siyang matalino para sa mundong ito at nakakatakot ang mga taong gustong pumatay sa katalinuhan niya. Hindi nila siya makukuha, mariing sabi ni Damian. Hindi, habang humihinga pa ako. Sa kabilang bahagi ng silid, si Sophie tahimik na nagtatrabaho. Ang kanyang mga screen nakakonekta sa mga satellite uplink na tinago ni Damian sa mansyon. Dad, Mom, I've decrypted the data that they were trying to steal. Napalingon ang dalawa. Lumapit sila kay Sophie. Ano to? Tanong ni Damian. Ang Project Genesis ay hindi lang isang AI, paliwanag ni Sophie. Habang ang mga code mabilis na nagfi-flicker sa screen. It's a master key. Ang sindikatong umaatake sa atin ay hindi lang basta criminals. Sila ay isang private military corporation na pinopondohan ng isa sa mga rival companies mo. Gusto nilang gamitin ang Genesis para ma-access lahat ng bank accounts at security systems ng mga top corporations sa mundo. Kapag nakuha nila to, hindi lang tayong mawawasak, buong ekonomiya sa bansa ang babagsak. Nanlaki ang mga mata ni Damian. Si Alfonso, siya ang nasa likod nito. Alfonso, ang kanyang pinakamatinding karibal sa negosyo, ang lalaking matagal na siyang gustong pabagsakin. Lahat ng piraso ng puzzle nagsimula ng mabuo. Ang pagkamatay ng mga dating kasamahan ni Damian, ang mga anomaly sa kanyang kumpanya, lahat konektado. We have to strike back. Wika ni Damian. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi tayo pwedeng magtago habang buhay. Sophie, kaya mo bang i-trace ang source ng kanilang funding? Kaya ko, Dad. Pero kailangan ko ng access sa main server ng Montenegro Corp. Sagot ni Sophie. Kailangan kong pumasok sa system ni Alfonso para makuhang ebidensya. It's a suicide mission, babala ni Althea. Kung malalaman nilang nasa loob ka ng system nila, mababacktrack nila ang lokasyon natin. Huwag kang mag-iiwan ng ako ng decoy, ngisi ni Sophie. Isang ngising naman niya kay Damian. I will make them think that I'm still in the city. Habang nagpaplano ang mag-ama, isang di naasahang tunog ang bumasag sa katahimikan.
Ang dahan-dahang pag-ugong ng mga rotors ng helicopter sa di kalayuan. Nagkatinginan ng tatlo. Ang pinatay ni Damian ng mga ilaw. Natuto nila tayo? Paano? Tanong ni Althea. Ang kanyang puso nagsisimula na namang bumilis. Hindi ko alam, sagot ni Damian, habang kinukuha ang kanyang mga gamit. Pero kailangan nating umalis ngayon din. Sophie, kunin mo lahat ng data. Althea, sa likod ng bahay may tunnel na konektado sa bangin. Doon tayo dadaan? Ang safe house na inaakala nilang ligtas naging bitag. Habang papalabas sila, ang mga searchlight ng helicopter nagsimulang mag-ikot sa paligid ng mansyon. Dad, sigaw ni Sophie, they have thermal drones. Takbo, utos si Damian. Sa gitna ng kadaliman at sa gitna ng kagubatan, ang pamilyang Montenegro ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Ang laro ay hindi na lang tungkol sa pagtatanggol, ito ay tungkol sa pag-survive. At sa bawat takbang nila, ramdam nila ang init ng mga baril na nakatutok sa kanila mula sa itaas. Ang tanong, sino ang nagkanulo sa kanila? Ang kagubatan ng Benguet ay naging isang madilim na labyrinth. Ang mga searchlight mula sa mga drones ay humahawi sa makapal na fog, naghahanap ng anumang senyales ng buhay. Si Damian, kahit sugatan, ay nangunguna sa pagtakbo habang mahigpit na nakahawak si Althea sa kamay ni Sophie. Dad, stop! Pulong ni Sophie, sabay hila sa braso ni Damian patungo sa isang nakatagong kuweba sa likod ng isang talon. The drones are using heat signatures. If we keep running, we're just glowing targets. We need to cool down. Naiintindihan ni Damian ang tinutukoy ng anak. Mabilis nilang nilubog ang kanilang mga sarili sa mababaw na bahagi ng malalamig na tubig ng sapa sa loob ng kuweba. Ang lamig ay parang mga karayom na tumutusok sa kanilang balat, ngunit sapat ito para itago ang kanilang heat signature mula sa mga infrared syndrome ng mga drone. Hanggang nagtatago, mabilis kinonekta ni Sophie ang kanyang tablet sa isang satellite signal. I'm rerouting the drone signals. I'll make them believe we're heading towards the national highway. Sophie, tanong ni Damian, habang nakadikit ang kanyang likod sa madamig na pader ng kuweba. Paano nila nalaman ang lokasyon natin? Ang safe house na ito walang digital footprint. Nanlaki ang mga mata ni Sophie habang nagbabasa ng encrypted log sa kanyang screen. I found a signal, Dad. It's a tracking beacon, but it's not coming from a device. It's a frequency linked to a specific encrypted account. Tumitig si Sophie sa kanyang mga magulang. It's coming from your own security chief, Marcos. Nagdilim ang mukha ni Damian. Si Marcos, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay sa loob ng 10 taon. Ang lalaking tinuring niyang kanang kamay. Hindi lang pala si Alfonso. Boses ni Althea na puno ng galit. Ang traidor ay nasa loob mismo ng ating pader. Ngayon alam ko na kung bakit lagi silang nauuna sa atin. Wika ni Damian, ang kanyang boses ay malamig na para bang yelo. Marcos, you fool. Ginawa mong pinakamalaking pagkakamali ng buhay mo. Sa labas ng kuweba, ang ingay ng mga helicopter ay unti-unting lumalayo dahil sa decoy na ginawa ni Sophie. Nang maging tahimik ang paligid, lumabas sila, ngunit hindi sila tumakas. Naglakad sila pabalik sa direksyon ng kalsada kung saan nakatago ang isa pang sasakyan ni Damian. Pagdating nila sa isang abandonadong bodega sa outskirts ng Baguio, nandun si Marcos, kasama na ilang armadong lalaki ni Alfonso, naghihintay ng balita. Akala nyo ba makakatakas kayo? Boses ni Marcos habang nakatalikod, nag-aabang sa pagdating ng mga drones. Hindi kami tumakas. Marcos, hinahabol ka na namin. Sagot ni Damian mula sa kadiliman. Napalingon si Marcos, gulat na gulat. Bago pa man siya makabunot ng baril, isang EMP blast mula sa gadget ni Sophie ang nagpatigil sa lahat ng electronic devices sa bodega. Ang mga baril ng mga tauhan ni Marcos ay nag-jam. Damian, kaba ni Marcos. 10 taon. Marcos, lakad ni Damian papalapit. Ang kanyang bawat hakbang ay may otoridad. Binigyan kita ng posisyon, respeto at ng pera. Pero ang katapatan, yon ang hindi mo kayang bilhin. Wala kang alam, sigaw ni Marcos.
Binayaran ako ni Alfonso na higit pa sa magagawa mo sa isang buhay. Para sa kanya, tapos na ang panahon mo. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Damian. Sa isang mabilis na suntok, bumagsak si Marcos. Ngunit, bago pa man mawalan ng malay ang traidor, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa isang speaker. Bravo, Damian. Napakagandang palabas. Si Alfonso, lumabas siya mula sa likod ng isang container. May hawak na remote control. Pero sa tingin mo, hanggang dito na lamang ang plano ko? Ang bodega na ito ay puno ng C4 explosives. Isang pindot ko lamang, burado ng pamilya Montenegro sa kasaysayan. Si Althea ay hindi na natinag. Tumingin siya kay Sophie. Alam na ng bata ang gagawin. Habang abala si Alfonso sa pagmamayabang, nahak na ni Sophie ang detonation signal. Dad, now! Sigaw ni Sophie. Sa isang iglap, inagaw ni Damian ang remote mula kay Alfonso. Hindi to gumana. Disabled. Gumuho ang mundo ni Alfonso. Hindi maaari. Tapos na ang laro mo, Alfonso. Wika ni Damian habang tinatawagan ng kanyang pribadong security team na matagal niya nang pinapapunta sa lokasyon. Ang mga ebidensya ng korupsyon mo ay napadala na sa lahat ng major news outlets at sa mga otoridad. Wala ka ng takas? Sa isang iglap, pinalibutan ng mga tauhan ni Damian ang bodega. Ang mga lalaki ni Alfonso ay sumuko. Ang ruthless billionaire ay hindi na lang basta nanalo. Winasak niya ang imperyo ng kanyang kaaway sa paraang hindi nito inaasahan. Nang matapos ang gulo, lumapit si Althea kay Damian, humawak sa kanyang braso. Tapos na ba? Para sa kanila, oo, sagot ni Damian habang tinitingnan ang papalubog na araw. Pero para sa atin, ngayon pa lang tayo magsisimulang mabuhay ng totoong pamilya. Tumingin siya kay Sophie na ngayon tahimik na nagmamasid. Sophie, tapos na ang misyon. Gusto mo bang kumain ng ice cream? Napangiti ang bata. Sa unang pagkakataon, hindi na siya isang genius na tagapagligtas kundi isang batang normal na masaya. Ang mundo ay mapanganib, ngunit hanggat sila ay magkakasama, walang pwersang makakatalo sa pamilya Montenegro. Ang loob ng bulwagan ng korte ay tila isang entablado kung saan ang bawat anino ay may ibig sabihin. Ang bawat flash ng mga kamera ng mga mamamahayag sa labas nagsisilbing kidlat na nagbibigay liwanag sa pagbagsak na isa sa pinakamakapangyarihang tao sa industriya. Si Alfonso Valderrama, ang lalaking minsang kinatatakutan ng lahat, ay nakaupo na ngayon sa loob ng kulungan ng mga nasasakdal. Ang kanyang mukha puno ng pagkabalisa at pait. Si Damian Montenegro nakaupo sa unang hanay ng gallery, suot ang isang itim na suit na tila armor ng isang hari. Sa kanyang tabi ay si Althea na nakasuot ng desente at eleganteng damit. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng lakas na hindi matitinag. Sa gitna nila ay si Sophie, ang batang henyo na ang mga mata ay matalas na nagmamasid. Hawak ang isang tablet na naglalaman ng mga huling digital traces na magpapatunay sa lahat ng krimen ni Alfonso. Ang nasasakdal ay nahaharap sa 32 bilang ng kasong embezzlement, pagtatangkang pagpatay at industrial espionage, wika ng piskal habang nilalatag ang mga dokumentong kinuha mula sa mga server ni Alfonso. Mga dokumentong hindi sana makukuha kung hindi dahil sa husay ni Sophie. Sa bawat pagbanggit ng mga ebidensya, lalong tumitingkad ang galit ng mga tao sa loob ng korte. Si Alfonso ay lumingon kay Damian. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa puot. Montenegro, huwag kang magsasaya. Hindi mo ako mapapatahimik habang buhay. Hindi man lamang kumurap si Damian. Tiningnan niya si Alfonso ng may awa. Hindi mo kailangan ng takot para maging matagumpay, Alfonso. Kailangan mo ng dangal. Yan ang bagay na hindi mo kailanman nagkaroon. Nang tawagin si Sophie bilang expert witness, nabalot ng katahimikan ng buong silid. Isang 5 taong gulang na bata na tatayo sa harap ng mga hukom. Maraming nagbulungan, ngunit nang magsimulang magsalita si Sophie, bawat salita'y may bigat na isang propesor. Pinaliwanag niya ang encrypted logs at ang pattern of deception na ginamit ni Alfonso.
Hindi siya gumamit ng technical jargons na hindi maiintindihan. Piniliwanag niya sa parang malinaw, lohikal at hindi matututulan. The patterns were clear, wika ni Sophie. Pinapakita ang visual representation ng mga transaksyon ni Alfonso sa malaking screen. He did not just steal money. He systematically dismantled the trust of every investor he touched. Ang paghuhukom ay hindi tumagal. Ang mga ebidensya ay masyadong mabigat. Nang ipahayag ng hukom ang hatol na guilty sa lahat ng kaso, isang mahinang palakpakan ang nagsimula hanggang sa maging isang malakas na pagpupugay ng hustisya. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng dagat ng mga mikropono at kamera. Mr. Montenegro, ano ang masasabi niyo sa pagbagsak ng inyong karibal? Tanong ng isang reporter. Tumingin si Damian kay Althea at kay Sophie. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa at ang balikat ng kanyang anak. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya, kundi sa kung sinong kasama mong umuwi sa gabi. Ang katarungan ay naibigay na at sa wakas, makakapagsimula na kaming mamuhay ng normal. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang sasakyan, isang lalaki ang lumapit sa kanila, si Marcos, ang traidor na ngayon nasa ilalim na ng custody ng mga otoridad. Tiningnan siya ni Damian ng sandali. Sana'y naging sapat na ang bayad sa iyong katapatan, Marcos, wika ni Damian, bago tuluyang sumakay sa sasakyan. Yon ang hulit salita niya para sa lalaking sumira sa kanyang tiwala. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan puno ng relief. Si Althea sumandal sa balikat ni Damian. Tapos na, Damian? Wala na ang mga banta. Hindi pa, sagot ni Damian, sabay halik sa noo ni Althea. Ang mundo palaging may panganib, pero mula ngayon hindi na tayo magtatago. Mula ngayon ang bawat desisyon natin ay para sa ating pamilya. Si Sophie na tahimik na nakatingin sa labas ng bintana ay nakangiti. Ang kanyang tablet naka-off na. Sa unang pagkakataon hindi niya kailangan mag-monitor ng kahit anong banta. Ngunit habang papalayo ang sasakyan, hindi nila napansin na isang itim na kotse na sumusunod sa kanila. Isang sasakyan na may plakang hindi rehistrado. Ang kwento ng pamilya Montenegro ay isang yugto ng buhay na nangangailangan ng mas matibay na pagkakaisa. Ang hustisya ay nakamit ngunit ang kapayapaan ay isang bagay na kailangan lang ipaglaban araw-araw. Ang mga kampana sa St. Jude Cathedral ay tumutunog ng may himig ng tagumpay at pag-asa. Ang araw na to hindi lang isang pagdiriwang ng pag-ibig, kundi isang patunay ng katatagan. Pagkatapos na lahat ng pasakit, pagtataksil at madugong laban para sa kanilang kaligtasan, narito ng sandaling matagal nang hinihintay ni Althea Salvacion, ang opisyal na pag-iisang dibdib niya at ng lalaking nagpatibok ng kanyang puso sa paraang hindi niya kalaing posible, si Damian Montenegro. Ang simbahan puno ng mga piling panauhin, mga business mogul, mga kaibigan at mga taong saksi sa pagbagsak ng imperyo ni Alfonso at sa pag-usbong ng bagong era ng Montenegro Corp. Ngunit para kay Althea ang buong mundo, tila naglaho ng magbukas sa malaking pintuan. Habang naglalakad sa aisle, suot ang isang bespoke na gown na gawa sa pinong seda at intricate lace. Ramdam niya bawat tingin ng mga tao. Bawat hakbang parang paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Sa dulo ng aisle nakatayo si Damian, hindi na siyang malamig at cold-blooded emperor na nakilala ni Althea sa opisina noon. Nakasuot siya ng isang perpektong tailored tuxedo at ang kanyang mga mata na dati punong-puno ng paghamak, ngayon ay nagniningning sa katapatan at pagmamahal. Sa tabi ni Damian, nakatayo si Sophie, ang kanilang secret genius na nakasuot ng isang napakagandang puting dress na may hawak na basket ng mga bulaklak. Ang batang ito na siyang naging sentro ng kanilang laban at siyang dahilan kung bakit sila nagkaisa, ay ngumiti ng napakatamis. Si Sophie ang naging tulay, ang maliit na anghel na nagdala ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Nang makarating si Althea sa harap ng altar, kinuha ni Damian ang kanyang mga kamay. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay kapanatagan sa kaluluwa ni Althea. Akala ko noon lahat ng bagay ay may presyo, bulong ni Damian habang nagaganap ang seremonya. Ang kanyang boses ay sapat lang para marinig ni Althea.
Akala ko ang pag-ibig ay kahinaan, pero ikaw at si Sophie ang nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay nasa pagprotekta sa mga taong pinakamahalaga sa buhay mo. Damian? Sagot ni Althea habang ang mga luha ay nagbabadsang pumatak. Pinagkasundo tayo sa isang kasinungalingan, pero ang kinalabasan ay ang pinakatotoong bagay na nangyari sa buhay ko. Nang ipahayag sila ng pari bilang mag-asawa, ang halik na naganap ay hindi lang simbolo ng kasunduan. Ito ay selyo ng pangako. Isang pangako na anuman ang mangyari sa gitna ng bantaman o sa gitna ng kapayapaan, sila ay magiging isa. Pagkatapos ng seremonya, ang resepsyon ay ginanap sa isang glass-walled venue na nakaharap sa dagat kung saan ang sunset ay nagbibigay ng gintong kulay sa paligid. Habang nagsasayaw ang mga tao, lumapit si Sophie sa mikropono, hawak ang isang maliit na speech. "Everyone, may I have your attention please?" Wika ng bata. Ang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Humalakak ang mga tao dahil sa liit ng bata, ngunit sa bigat ng otoridad nito. "My parents have taught me that algorithms can solve any problem, but they also taught me that there is no formula for love. It's the only variable that remains constant even when the system crashes. I love you both and I'm so happy to finally have a family that doesn't need encryption to understand each other." Damang-dama ang emosyon sa buong bulwagan. Niyakap ni Damian at Althea ang kanilang anak sa gitna ng dance floor. Sa sandaling yon, hindi sila ang bilyonaryo at ang first wife. Sila ay isang pamilya. Habang lumilipas ang gabi, kinuha ni Damian si Althea para sa huling sayaw. "Alam mo, ang mansyon sa Benguet ay naghihintay sa atin. Walang trabaho, walang mga sindikato, walang mga secret files, tayo lang tatlo." "Normal na buhay, Damian?" Tanong ni Althea na may halong saya. "Normal," sagot ni Damian. Kung ang normal para sa atin ay pagkakaroon ng isang genius na anak na kayang ihak ang buong mundo at ang isang asawang kayang palambutin ang puso ng isang halimaw. Tumawa si Althea at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Damian. Sa labas, ang mga bituin ay nagsisimulang magningning. Tila binabantayan ang kanilang bagong simula. Ang mga banta ng nakaraan, si Victoria, si Marcos, si Alfonso ay naging abo na lamang ng kasaysayan. Ang lahat ng paghihirap nagsisilbing pundasyon para sa mansyon ng kanilang kinabukasan. Habang pinapanood sila ni Sophie mula sa malayo, habang nag-e-edito ng mga litrato ng kanyang mga magulang sa kanyang tablet, alam niya na ang Project Genesis ay tapos na. Ngunit ang kanilang proyekto bilang isang pamilya ngayon pa lamang magsisimula. Ang pag-ibig, gaya ng isang matalinong code, kailangan ng tiwala, sakripisyo at higit sa lahat, ang kakayahang magpatawad. At sa piling ng isa't isa, nahanap nila ang code na magpapanatili sa kanila ng habang buhay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bilyonaryong walang puso tuluyan ang nagbago at ang babaeng napilitang pumasok sa isang kasunduan ay naging reyna ng kanyang sariling kapalaran. Ang first wife ay hindi na biktima, siya ng puso't kaluluwa ng imperyo ng pamilyang Montenegro. At sa mundong ito na puno ng gulo, silang naging simbolo ng katotohanan na ang pag-ibig kapag hinayaang lumago ay higit na makapangyarihan sa anumang yaman o armas. Ang simponya ng kanilang bagong buhay ay nagsisimula pa lamang at wala nang anumang glitch ang makakasira sa kanilang maligayang wakas. Minsan, akala natin ang mga forced na sitwasyon sa buhay, yung mga bagay na hindi natin pinili pero napilitan tayong harapin, ay katapusan na natin. Pero kadalasan ang mga sitwasyong yon ang mismong pintuan para sa mga pagpapakalang di natin akalaing darating. Tulad ni Althea, hindi man niya piniling maging asawa sa isang kasunduan, naging daan to para matuklasan niya ang kanyang sariling tapang at makabuo ng isang pamilyang tunay na nagmamahalan. Tandaan nyo mga kasayma, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ganda ng mansyon o sa dami ng pera. Nasusukat to sa kung paano tayo bumabangon mula sa pagkakamali at sa kung paano natin pinoprotektahan ang mga taong mahalaga sa atin. Kahit pa kailangan natin harapin ang buong mundo para sa kanila. Maraming salamat po sa pagsuporta. Ako muli ang inyong narrator, si Miss Sandra, at ito ang Dear Zyma TV. Hanggang sa muli nating pagkikita.